Hayaan mo akong magtanong ng isang hindi komportableng tanong. Nakaupo ka ba ngayon at kumakain ng isang magandang plato ng isda? Siguro iniisip mong inaalagaan mo ang iyong puso at pinoprotektahan ang iyong utak. Marahil ay ginagawa mo lahat ng inirerekomenda ng mga doktor upang mapanatili ang iyong kalusugan. Ngunit paano kung matuklasan mong ang pagkain na iniisip mong malusog ay tahimik na sinisira ang iyong memorya at mga ugat? Ito ang nangyayari sa maraming tahanan ng mga matatandang Pilipino. At ang pinakakalungkot na bahagi ay hindi nila alam na sila ay nagkakamali. Naniniwala sila na sila ay gumagawa ng tama. Isang halimbawa ay si Mang Ernesto, isang 68 taong gulang na lalaki. Disiplinado siya sa kalusugan at pagkain, at kumakain siya ng isda 3 beses sa isang linggo. Dilat na tuna, inihaw na tilapia. Akala niya ay isa itong matalinong desisyon. Ngunit sa kabila ng kaniyang mga pagsisikap, nagsimulang humina ang kaniyang memorya at ang mga resulta ng kaniyang mga test ay nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng mga inflammatory markers. Ang kaniyang doktor ay patuloy na inaayos ang gamot niya, ngunit hindi siya nakakakita ng malaking pagbabago. Nang ipinaliwanag ko ang kaniyang kinakain, doon ko natagpuan ang problema. Hindi lahat ng isda ay nagbibigay ng benepisyo. Ang ilang mga isda na karaniwang kinakain ng matatandang tao, tulad ng mga mura at madaling makita sa palengke, ay naglalaman ng mercury, industrial toxins at inflammatory compounds na hindi na kayang iproseso ng katawan ng isang matandang tao. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa DALET, ipinakita na ang pagkain ng maling klase ng isda 2 beses lamang sa isang linggo ay maaaring magpataas ng panganib ng cognitive decline at stroke ng hanggang 70% sa mga matatandang tao. Ngunit may magandang balita, may mga isda na makakatulong sa ating kalusugan at makakapagbigay proteksyon sa ating utak, puso at ugat. May 4 na isda na makakatulong upang mapawi ang inflammation, magbigay ng proteksyon sa mga neuron, magpatibay ng puso, at maaaring magbawas ng panganib ng Alzheimer's ng hanggang 4% ayon sa mga pananaliksik sa Journal of Gerontology. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan tungkol sa isda. Walang ikot-ikot, walang kalahating salita. Manatili ka hanggang sa dulo ng video dahil ang isda na nasa numero 1 sa magandang listahan ay magugulat ka at ang numero 1 sa mapanganib na listahan ay malamang nasa iyong ref. Marami akong nakitang matatandang Pilipino sa aking mga konsultasyon at natutunan ko ang maraming bagay tungkol sa isda na hindi mo mababasa sa kahit anong label sa palengke. Ang isda ay hindi lamang simpleng lean protein. Ito rin ay isang sasakyan ng mga nutrients. Ngunit depende sa species, pinagmulan at paraan ng pagpapalaki, ito rin ay maaaring maglaman ng mercury, dioxins, antibiotic residues at inflammatory compounds. Ang katawan ng isang 30 taong gulang ay may kakayahan pa ring mag-detoxify ng mga toxins. Ngunit sa isang 65 taong gulang na tao, ang atay at bato ay hindi na kayang magproseso ng mga toxins ng kasing bilis at kasing epektibo ng isang bata. Ang mga neuron ay mas mahina na sa mercury, at ang mga ugat ay may ilang antas na ng katigasan. Kaya ang mga dating tolerable na toxin sa isang 30 taong gulang ay maaaring maging aktibong mapanganib sa isang matandang tao. Kaya ang pagkakaiba ng pagpili ng tamang isda o maling isda ay hindi maliit. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpaparami ng utak o ng dahan-dahang paglason dito at ng pagpapatay ng chronic inflammation o pagpapalala nito. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang listahan ng 4 na isda na dapat mong iwasan at ang 4 na dapat mong isama sa iyong pagkain. Lahat ng ito ay sinusuportahan ng siyensya. Ngayon, bago natin simulan ang listahan ng mga isda na dapat mong iwasan, nais kong ipaalala sa iyo kung bakit napakahalaga ng pagpili ng tamang isda, lalo na kung ikaw ay higit sa 16 taong gulang. Ang mga isda ay hindi lamang mga lean protein, kundi naglalaman din ng mga sustansya na kinakailangan ng ating katawan. Ngunit, ang mga isdang mas mataas sa food chain ay may mas mataas na konsentrasyon ng mga toxins, tulad ng mercury. Ang mercury ay isang mabigat na metal na nakakapinsala sa ating kalusugan, lalo na sa ating utak at nervous system. Kung kaya't napakahalaga na maging maingat sa mga isdang kakainin ng mga matatanda. Ang mga isda na nasa itaas ng food chain, tulad ng tuna at tanige, ay kumakain ng mga maliliit na isda na may mga toxins. Habang tumatagal ang buhay ng isda, nag-iipon ito ng mga toxic compounds sa kanilang katawan.
Kaya't kapag kumain tayo ng mga isdang ito, natatanggap natin ang lahat ng mga toxins na naipon nila sa buong buhay nila. Kung ikaw ay matatanda, mas mahina na ang iyong katawan sa pagproseso ng mga toxins na ito. Ang mga epekto ng mercury ay hindi agad nararamdaman. Bagamat ang mga maliliit na sintomas tulad ng mental fog, pagbabago sa mood, at memory loss ay maaari mong ipaliwanag bilang normal na bahagi ng pagtanda, ang katotohanan ay maaari itong sanhi ng mercury na natipon sa iyong katawan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa JAMA Neurology, ipinakita na ang mga matatanda na may mataas na antas ng mercury sa dugo ay may 65% na mas mataas na panganib ng mabilis na cognitive decline. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang tamang pagpili ng isda na kakainin. Kung hindi ka magiging maingat, maaari kang magdulot ng paglala ng cognitive problems at ibang mga kondisyon na may kaugnayan sa kalusugan. Ngayon, magbigay tayo ng mga halimbawa ng mga isda na dapat iwasan. Ang unang isda sa listahan ay ang imported na hito. Sa unang tingin, mukhang walang masamang epekto ang hito. Mura, madaling ihanda, at matamis ang lasa. Kaya't maraming matatanda sa Pilipinas ang nagiging paborito ito. Ngunit may isang malaking problema na hindi nakikita ng mga mamimili. Ang imported na hito, lalo na ang mula sa mga farm sa Asia, ay pinalaki sa mga kondisyon na dapat mag-alala sa bawat matatandang tao. Ang mga hito na pinalaki sa mga farm ay may napakataas na density ng isda sa tubig at madalas ay kontaminado ito ng industrial waste. Upang mapanatili ang mga isda sa mabuting kondisyon, ginagamit ang malalaking dami ng antibiotics, pesticides, at antifungal agents. Ang mga compound na ito ay hindi nawawala sa proseso ng pagluluto. Ipinapasok pa rin ito sa katawan natin. At para sa isang tao na higit sa 16 taon, ang paulit-ulit na pagkakalantad sa antibiotic residues ay maaaring magdulot ng malubhang panganib tulad ng antibiotic resistance. Ibig sabihin, kapag kailangan mo na talagang gumamit ng antibiotics para sa isang seryosong impeksyon, maaaring hindi na ito epektibo. Bukod dito, isang independenteng pagsusuri sa imported na hito ang nagpakita ng mataas na antas ng mercury at tingga parehong mabibigat na metal na delikado sa kalusugan. Ang hito ay kumakain ng mga artificial diets tulad ng mais at toyo na nagdudulot ng imbalance sa omega fatty acid ratio. Ang labis na omega-6 fatty acids na ito ay nagsisilbing gasolina para sa chronic inflammation na nagiging sanhi ng mga sakit tulad ng arthritis, heart disease, at cognitive decline. Isang halimbawa ay si Mang Manuel, isang 66 taong gulang na lalaki. Kumakain siya ng hito 2 o 3 beses sa isang linggo dahil mura ito at madaling lutuin. Ngunit nagsimulang magreklamo si Mang Manuel tungkol sa pamamaga ng kanyang mga tuhod at patuloy na sakit sa kasukasuan. Nang pinayuhan siyang itigil ang pagkain ng hito at palitan ito ng sardinas, ang mga inflammatory markers niya ay bumuti sa loob ng 6 na linggo. Ang patakaran ay, kung kumakain ka ng hito, tiyakin na ito ay mula sa lokal na pinagmulan na may mahigpit na health regulations. Ang imported na hito na walang malinaw na certification ay dapat iwasan. Ngayon, bago tayo dumako sa susunod na isda na dapat iwasan, nais ko munang ipaalala na ang tamang pagpili ng isda ay may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga matatandang kababayan. Ang mga isdang mababa sa food chain, tulad ng sardinas at galunggong, ay hindi nag-iipon ng mataas na antas ng mercury at iba pang toxins. Kaya't ligtas itong kainin ng regular nang walang pangambang magdulot ng panganib sa kalusugan. Sa susunod na mga bahagi ng video, ipapakita ko sa iyo ang mga isdang makikinabang ka mula sa pagkain na hindi lamang makakapagpabuti ng iyong kalusugan, kundi makakatulong din sa pagpapababa ng panganib ng mga sakit na karaniwang nararanasan ng mga matatandang tao. Ngunit ngayon, magtungo tayo sa isda na nasa listahan ng mga dapat iwasan, ang tuna. Sa loob ng maraming dekada, itinuturing ang tuna bilang isa sa mga healthiest na isda. Nasa lahat ng nutritional advice, itinuturing itong lean protein at isang mainam na pagkain para sa kalusugan. Makikita ito sa milyon-milyong mga kusina ng mga Pilipino mula Batangas hanggang Cebu at sa bawat restaurant matatagpuan ang tuna. Ngunit para sa isang tao na higit sa 60 taon, ang reputasyon ng tuna ay maaring maging mapanlinlang. Bakit? Ang pangunahing problema ng tuna, lalo na ang mga malalaking species tulad ng yellowfin at bluefin,
ay mercury. Ang tuna ay malapit sa tuktok ng marine food chain. Ibig sabihin kumakain sila ng maliliit na isda na naglalaman ng mercury. Habang tumatagal ang buhay ng tuna, naipon ang mercury sa kanilang katawan. Kung kinakain mo ang tuna, ikaw ay kumukuha ng lahat ng toxins na naipon nito sa buong buhay nito. Ang mercury ay hindi natatanggal sa pagluluto. Ang katawan mo ay hindi kayang alisin ang mga toxins na ito ng mabilis. Sa halip, ito ay naipon sa katawan, partikular na sa utak at nervous system na nagiging sanhi ng malubhang problema. Bakit ang mercury ay isang panganib para sa mga matatandang tao? Una, ang mercury ay nakakagambala sa mga selula ng nervous system. Kapag nakapasok na ito sa utak, nakakaapekto ito sa mga function ng utak na nagpapabilis ng cognitive decline at nagiging sanhi ng pagkasira ng memorya. Ang mga sintomas, tulad ng mental confusion, memory loss, at pagbabago sa mood, ay maaaring ipagkamali bilang mga natural na senyales ng pagtanda. Ngunit sa katunayan, ang mercury ang sanhi ng mga ito. Pangalawa, ang ating mga atay at bato ay hindi na kasing epektibo ng pagtanda sa detoxifying toxins. Ang dating mabilis na proseso ng paglilinis ng katawan sa mga toxins ng batang katawan ay bumabagal. Kaya ang mercury ay mas madalas na naiipon sa katawan ng mga matatanda kaysa sa mga bata. Pangatlo, ang epekto ng mercury ay tahimik at progresibo. Maaaring magsimula ito sa maliliit na sintomas tulad ng banayad na panginginig, pagkawala ng memorya at mental fog. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga epekto nito ay nagiging mas seryoso at malubha. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa JAMA Neurology, ipinakita na ang mga matatanda na may mataas na antas ng mercury sa dugo ay may 65% na mas mataas na panganib ng accelerated cognitive decline. Ang mga matatandang kumakain ng yellowfin tuna at iba pang malalaking species ng tuna kahit 2 beses lamang sa isang linggo ay maaaring magdulot ng mercury exposure na higit pa sa mga itinuturing na ligtas na antas. Kaya't mahalaga na mag-ingat sa pagkain ng tuna, lalo na kung ikaw ay higit sa 15 taong gulang. Ang yellowfin tuna, lalo na, ay isang isda na madalas itinuturing na ligtas at healthy. Marami sa atin ang kumakain nito ng regular na hindi iniisip ang panganib na dulot ng mercury ang tuna, bagamat isang kilalang source ng protein at omega-3 fatty acids, ay nagiging sanhi ng seryosong kalusugan na problema, lalo na para sa mga matatanda. Ang mga mataas na antas ng mercury na taglay ng tuna ay maaring magdulot ng cognitive impairments tulad ng memory loss, mental confusion, at mas mabagal na reaction times. Ang patakaran ay simple. Kung nais mong kumain ng tuna, limitahan ang iyong sarili sa light tuna lamang at huwag itong kainin ng higit sa 1 o 2 beses sa isang buwan. Mayroong mas ligtas na mga alternatibo na may parehong o mas mataas na omega-3 fatty acids at protein na makikinabang ka at hindi mapapahamak ang iyong kalusugan. Halimbawa, may mga isda na may katumbas o mas mataas na omega-3 fatty acids tulad ng sardinas at mackerel na hindi naglalaman ng mataas na antas ng mercury at hindi nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng matatandang tao. Bilang karagdagan, ang tuna ay hindi lang may mataas na mercury content. Ang mga tuna na matatagpuan sa mga supermarkets at restaurants, lalo na ang mga malalaking isda tulad ng yellow at bluefin tuna, ay kadalasang naglalaman din ng toxic chemicals na naiipon sa kanilang katawan sa loob ng maraming taon. Ang mga malalaking tuna ay kumakain ng maliliit na isda na may mercury at iba pang mga pollutants. Kaya't habang tumatagal ang buhay ng isda, mas maraming toxins ang naiipon sa kanilang katawan na nagiging mas peligroso sa mga matatanda. Isa pa sa mga problema ng tuna ay ang kanilang paraan ng paghuli. Ang mga malalaking isda tulad ng tuna ay nahuhuli sa malalayong dagat at kumakain ng mga isda sa pinakamataas na bahagi ng food chain. Habang ang mga maliliit na isda ay may kakayahang mag-filter ng mga toxins, ang mga malalaking isda ay nag-iipon ng mga ito sa kanilang katawan sa paglipas ng panahon. Kaya't ang pagkonsumo ng tuna, lalo na sa mga matatandang tao, ay isang malaking panganib na hindi natin madalas napapansin. Ngayon, bago magpatuloy sa susunod na bahagi ng video, nais ko sanang ipaalala sa inyo na magbigay ng like at mag-subscribe kung hindi pa ninyo nagagawa. Ang impormasyong ito ay hindi lang mahalaga para sa inyo, kundi pati na rin para sa inyong mga pamilya at mga kaibigan na kumakain ng tuna o iba pang isdang mataas sa mercury.
Kung may kilala kang matatanda na kumakain ng tuna tuwing linggo, ipasa ang video na ito sa kanila. Ang impormasyong ito ay makakatulong sa kanila upang gumawa ng mas impormadong desisyon para sa kanilang kalusugan. Ngayon, magtungo tayo sa mapanganib na isda numero 3, ang malaking tanige. Ang tanige ay isa sa mga pinakanalinlang na isda sa buong Pilipinas. Maraming mga tao ang hindi alam ang pagkakaiba ng maliit at malaking tanige. Ang maliit na tanige ay isang isda na may maikling buhay at mababa sa food chain. Kaya't hindi ito nag-iipon ng mataas na level ng mercury. Ngunit ang malaking tanige, sa kabilang banda, ay isang malaking predator na may mahabang buhay at nag-apply ng parehong prinsipyo ng bioaccumulation tulad ng tuna. Kapag ang isdang ito ay kumakain ng iba pang isda, naiipon nito ang mercury at iba pang toxins sa loob ng katawan. Kaya't kapag kumain ka ng malaking tanige, natatanggap mo ang lahat ng naipong toxins nito at ang mga epekto ay pareho sa tuna. Ang mga matatanda na kumakain ng malaking tanige ay mas malaki ang panganib ng accelerated cognitive decline, heart disease, at joint pain, pati na rin ng arthritis na dulot ng chronic inflammation. Ang problema sa malaking tanige ay hindi lamang ang mataas na mercury content. Ang isdang ito ay kadalasang ibinebenta sa ilalim ng isang generic na pangalan at walang malinaw na indikasyon kung ito ba ay maliit na tanige o malaking tanige. Kadalasan, ang mga hindi tapat na tindera ay hindi nagbabanggit ng detalye tungkol sa mga isdang binebenta nila. Kaya't kung hindi ka magtatanong at susundin mo lang ang label na tanige, maaaring hindi mo alam na ikaw ay kumakain na pala ng isang isdang may mataas na mercury content. Kaya't hindi mo malalaman kung ang tanige na iyong kinakain ay mataas na sa food chain o hindi. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na magtanong sa tindera ng isda at tiyaking ang tanige na iyong bibilhin ay maliit na tanige at hindi malaking tanige na mataas sa mercury. Ang malaking tanige ay dapat iwasan ng mga matatanda. Hindi na ito isang ligtas na pagpipilian dahil sa mataas nitong mercury content at panganib sa kalusugan. Ang patakaran. Kung gusto mong kumain ng tanige, tiyaking itanong ang uri ng tanige. Kung hindi mo makumpirma na ito ay maliit na tanige, huwag na itong kainin. Ang malaking tanige ay isang isdang dapat iwasan ng mga matatanda. Hindi na ito isang ligtas na pagpipilian dahil sa mataas nitong mercury content at panganib sa kalusugan. Kung hindi mo kayang kumpirmahin na ito ay maliit na tanige, iwasan na lang at huwag na itong bilhin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mapanganib na isda numero 1 na talagang hindi mo dapat isama sa iyong pagkain, ang farmed na tilapia. Ang tilapia ay isa sa mga pinakasikat na isda sa Pilipinas. Mura, madaling makita at kadalasang ipinapakita bilang isang lean at healthy protein. Maraming doktor ang nagrerekomenda ng tilapia bilang isang mainam na pagkain. Ang mga matatandang tao ay kumakain nito ng ilang beses sa isang linggo, kumbinsido na ginagawa nila ang tamang desisyon para sa kanilang kalusugan. Ngunit sa totoo lang, ang farm tilapia ay maaaring aktibong mapanganib sa kanilang kalusugan. Ang pangunahing problema ng farm tilapia ay ang kapaligiran ng pagpapalaki. Ang mga farm na nag-aalaga ng tilapia ay may napakataas na density ng isda sa tubig at madalas na naglalaman ng mga kontaminadong kemikal. Upang mapanatili ang buhay ng mga isda, gumagamit ang mga farm ng antibiotics, pesticides, at antifungal agents sa mga isda. Ang mga ito ay naiipon sa katawan ng tilapia at hindi nawawala kahit sa pagluluto. Kapag kinain mo ang tilapia, ikaw ay nakakain ng lahat ng mga kemikal na naiipon sa katawan nito. Para sa mga matatandang tao, ang paulit-ulit na pagkakalantad sa mga antibiotic residues ay may seryosong epekto antibiotic resistance. Ibig sabihin, kapag kailangan mo ng antibiotics para sa isang seryosong impeksyon, maaring hindi na ito epektibo, kaya't nagiging delikado ang iyong kalusugan. Pangalawa, ang pagkain ng farm tilapia ay isang malaking problema sa kalusugan dahil sa dioxins. Ang dioxins ay mga industrial toxins na matatagpuan sa fatty tissue ng mga isda at naiipon sa katawan ng mga tao kapag kinain ito. Ang mga dioxins ay nakakalason at naiugnay sa immune system damage, hormonal alterations, at panganib ng cancer. Ang mga residues ng dioxins na ito ay hindi agad nararamdaman. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging sanhi ito ng mga malubhang epekto sa kalusugan. Ang patakaran, iwasan ang farm tilapia.
Huwag itong kainin dahil ito ay may mataas na level ng pesticides, antibiotics, at dioxins na nagdudulot ng malubhang epekto sa kalusugan. Ang farm tilapia ay hindi lamang hindi healthy, kundi aktibong mapanganib sa iyong kalusugan. Ngayon na alam mo na ang mga isda na dapat mong iwasan, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang mga isda na makikinabang ka mula sa pagkain. Ang mga isdang ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyong utak, kundi nagtataglay din ng mga nutrients na kinakailangan upang mapanatili ang malusog na katawan at maiwasan ang mga sakit na karaniwang nararanasan ng mga matatandang tao. Ang mga isda na ito ay may natural na mga anti-inflammatory properties, mataas na omega-3 fatty acids, at may kakayahang magpabuti ng iyong kalusugan sa mga aspeto ng memorya, mga ugat at pangkalahatang kondisyon ng katawan. Magsimula tayo sa mapagprotektang isda numero 4, bangus. Ang bangus na kilala bilang pambansang isda ng Pilipinas ay hindi lamang isang simbolo ng ating kultura, kundi isa ring napaka-powerful na pagkain para sa mga matatandang higit sa 60 taong gulang. Isang serving ng bangus ay nagbibigay ng mataas na kalidad na protein na kailangan ng tumatandang kalamnan. Mahalaga ang protein na ito upang mapanatili ang lakas at kalusugan ng mga kalamnan na may tendensyang humina sa pagtanda, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ang sarcopenia ay ang pagkawala ng kalamnan na nangyayari sa mga matatanda. At kung hindi ito maagapan, maaari itong magdulot ng problema sa balanse, mobility, at pang-araw-araw na gawain. Ngayon, kung natutunan mo ang mga tips na ito at nais mong patuloy na mapabuti ang iyong kalusugan, mag-like na sa video na ito, mag-subscribe, at i-activate ang bell notification para maging updated sa mga susunod na videos. I-share ang impormasyong ito sa iyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga matatanda sa iyong buhay. Ang mga maliliit na hakbang ay magdudulot ng malalaking pagbabago sa kanilang buhay.